Magandang buhay mga bata! Ang ating asignatura ngayong umaga ay ang Aralin Panlipunan 5 para sa Quarter 3, Week 8. At ang ating aralin na tatalakayin ay ang mga katutubong Pilipinong lumaban sa mga Espanyol. Para sa most essential learning competency, napahahalagahan ang mga katutubong Pilipinong lumaban upang mapanatili ang kasarinlan. Sa araling ito ay pagpapatuloy ka sa panahon ng kolonyalismong Espanyol. Dito matututunan mo ang pagpapahalaga ng mga katutubong Pilipinong Muslim upang mapanatili ang kasarinlan. Sa aralin ding ito malalaman mo kung sino ang mga pangkat ng tao sa Mindanao ang nakipaglaban para sa kalayaan at ang dahilan kung bakit hindi nagtagumpay ang mga kolonyalistang Kastila na sakupin ang mga pangkat ng Muslim sa Mindanao. Bilang isang mag-aaral, ikaw ay inaasahang una, natutukoy ang mga katutubong Pilipino na lumaban sa mga Espanyol upang mapanatili ang kanilang kalayaan. Ikalawa, na ibibigay ang mga dahilan ng pananakop ng mga Espanyol sa mga katutubong Muslim. At ang ikatlo, na pahahalagahan ang mga katutubong Pilipino upang mapanatili ang kasarinlan. Ngayon ay ating alamin kung paano nakipaglaban ang pangkat ng mga Muslim sa Mindanao laban sa mga Espanyol. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, ang panuto, isulat sa malinis na papel ang inilalarawan sa bawat pahayag. Gamiting basihan ang mga salitang hindi nakaayos na nasa loob ng panaklong sa pagsagot. Para sa una, mga pangkat sa Mindanao na lumaban upang hindi mapasailalim sa kolonya ng Espanya. Ikalawa, sultan sa Mindanao na magiting na nakipaglaban sa mga Espanyol. Ikatlo, banal na digmaan laban sa mga Espanyol. Ang ikaapat, relihiyong naisipalaganap ng mga Espanyol sa mga Pilipinong Muslim. At ang ikalima, panirahan kung saan matatagpuan ang mga Muslim. Ngayon ay ating iwasto ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Para sa number 1, kung ang sagot nyo ay Muslim, tama ang iyong kasagutan. Ikalawa, kung ang sagot ay Sultan Kudarat, tama ang iyong kasagutan. Para sa pangatlong bilang, kung ang sagot nyo ay Jihad, tama ang inyong kasagutan. At ang ikaapat, kung ang sagot ay Kristyanismo, tama ang iyong kasagutan. At ang ikalima, kung ang sagot ay Mindanao, tama ang inyong kasagutan. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, tatalakayin natin ang tungkol sa mga pakikipaglaban ng mga Pilipinong Muslim laban sa mga Espanyol. Bago pa man dumating ang mga mananakop mula sa Espanya, ay payapang namumuhay ang mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng bansa. May sariling relihiyon, paniniwala, at gawi ang mga katutubo na minanapan nila sa kanilang mga ninuno. Ang payapang pamumuhay na ito ay unti-unting nagbago dahil sa pagdating ng mga Espanyol. Tinangkang sakupin ang mga lupain sa bulubundukin ng Hilagang Luzon at maging bahagi ng Mindanao. Hindi naging madali ang pakikibaka ng mga katutubong Pilipino laban sa mga Espanyol. At sa kabila nito, hindi nagpadaig ang mga Muslim sa puwersa ng mga Espanyol. At ipinakita ng mga ito ang kanilang galing sa pakikipagdigma laban sa mga mananakop upang mapanatili ang kanilang kalayaan. At ang katutubong Muslim sa Mindanao.
Kagaya ng mga Igorot, hindi naging madali sa mga mananakop na sakupin ang mga Muslim sa Mindanao. Naging aktibo ang mga sultanato sa pakikipaglaban ng bawat isa at sa mga karatig na sultanato sa Timog Silangang Asya. Nabibigtis din sila sa kasunduang ipagtatanggol ang bawat isa sa oras ng kagipitan. At noong 1571 ay sinimula ng mga Espanyol na sakupin ang Mindanao. Nilabanan ng mga Muslim ang puwersa ng mga mananakop na sumalakay sa Mindanao at tinatawag nilang Digmaang Moro. Dahil sa ipinakitang katapangan ng mga Muslim, sila ay nanatiling malaya maliban sa ilang bahagi ng Mindanao hanggang sa matapos ang kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas. At sa panahong ito, 6 na digmaan ang sumiklab sa pagitan ng Muslim at mga Espanyol. Sa pang-4 na digmaang Moro, inilunsad ang kauna-unahang jihad o banal na digmaan ng mga Muslim laban sa mga Espanyol at ito ay sa pamumuno ni Sultan Kudarat. Nagtatag ng mga kuta sa iba't ibang bahagi ng Zamboanga ang mga Espanyol upang magsilbing lunsaran ng pagsakop nila sa mga sultanato. Sa Mindanao rin nila pinahina ang puwersa ng mga Muslim at naipalaganap ang Kristyanismo sa pangunguna ni Gobernador General Sebastian Hurtado de Corcuera. Nakuha ng mga Espanyol ang Lamitan noong taong 1637, ang kabisera ng Kudarat. Isang taon ang lumipas, bumalik si Corcuera sa Hulo at napasuko si Kudarat. Dahil dito, nagpalakas muli si Kudarat at ipinagpatuloy ang pakikipaglaban sa mga Espanyol. Napilitan ng mga Espanyol na makipagkasundo kay Sultan Kudarat noong taong 1645. Pansamantalang nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng mga Espanyol at mga Muslim, subalit noong taong 1655, pinatay ang ipinadalang sugo ng mga Espanyol dahil sa pamimilit nitong tanggapin ang Kristyanismo kay Kudarat. Inilunsad ni Kudarat ang unang jihad, hindi sumalakay ang mga Espanyol, bagkos ay kanilang isinara ang kuta sa Zamboanga noong 1663. At dahil dito, pansamantalang naging mapayapa ang Mindanao mula sa mga mananakop. Makikita na ang pangunahing dahilan ng pagsalakay ng mga Espanyol ay ang pagpapalaganap ng Kristyanismo. Subalit ang isa pa sa kanilang hangarin ay ang masugpo ang malakas na puwersa ng mga katutubo upang maging ganap ang kanilang pagsakop sa Pilipinas. Layunin din nilang mangalap ng mga yaman upang may pangtusto sa iba't ibang digmaang kanilang kinasasangkutan. Gayunpaman, nahihirapan ang mga Espanyol sa pananakop dahil sa pinakitang katapangan ng mga katutubo. Narito ang pananaw at paniniwala ng mga sultanato tungkol sa kalayaan. Mahalaga sa mga Muslim na mapanatili ang kalayaan lalo na sa aspekto ng relihiyon. Naniniwala sila na ang Islam ay hindi lang isang relihiyon kundi paraan din ng pamumuhay. Ang kanilang pamumuhay ay umiinog sa pagsamba kay Allah. Bukod pa dito, dinatnan na ng mga Espanyol na ang mga Muslim ay matatag at malakas ng mga sultanato bunga ng pakikipag-ugnayan nila sa Brunei at Indonesia. Kaya hindi sila natatakot at nakipagdigmaan sa mga Espanyol. Narito ang mga tanong. Una, sino ang mga katutubong nakipaglaban sa mga Espanyol? At ang aking halimbawang kasagutan, ang mga katutubong Muslim sa pamumuno ni Sultan Kudarat. Para sa ikalawang katanungan, ano ang layunin ng pananakop ng mga Espanyol sa iba't ibang bahagi ng Mindanao? At ang aking halimbawang kasagutan,
Ang layunin ay upang palaganapin ang Kristyanismo at masugpo ang malakas na puwersa ng mga katutubo at upang ganap na masakop ang Pilipinas at ganun din ang mga lapsilanang yaman. Para sa ikatlong katanungan, bakit hindi nasakop ng mga Espanyol ang pangkat ng mga Muslim sa Mindanao? At ang aking sagot, nilabanan ng mga Muslim ang mga Espanyol kung kaya't ilang digmaan ang sumiklab. At dito buong tapang na nakipaglaban ng mga Muslim upang manatiling malaya. Sa ika-4 na katanungan, anong pagpapahalaga at katangian ang pinakita ng mga Muslim sa pangyayaring ito? Ang aking halimbawang kasagutan, ipinakita ng mga Muslim ang pagpapahalaga sa kalayaan lalo na sa aspektong relihiyon. Ika-5, sa panahon natin ngayon, mahalaga ba ang pagkakaisa at bakit? At ang aking sagot, opo, dahil kung hindi nagkakaisa ang mga Pilipino, hindi natin matatamasa ang kalayaan. Para sa bahaging pagpapaunlad at gawain sa pagkatuto bilang 2, ang panuto, isulat sa sagutang papel ang masayang mukha kung ang mga pangungusap ay nagsasaad ng pagpapahalaga ng mga katutubong Muslim sa kalayaan at malungkot na mukha naman kung hindi. Para sa unang bilang, masayang tinanggap ng mga Muslim ang mga Espanyol. Ika-2, may pagkakaisa ang mga Muslim. Ika-3, hindi kinilala ang mga kapangyarihan ng mga Espanyol. Ika-4, matatag ang paninindigan ng mga katutubong Muslim. At ang ika-5, ayaw nilang maging Kristiyano. Ngayon ay ating iwasto ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Para sa unang bilang, kung ang sagot nyo ay malungkot na mukha, tama ang iyong kasagutan. Ika-2, may pagkakaisa mga Muslim, kung ang sagot nyo ay masayang mukha, tama ang inyong kasagutan. Ika-3, hindi kinilala ang mga kapangyarihan ng mga Espanyol, kung masayang mukha ang inyong sagot, tama. Ika-4, patatag ang paninindigan ng mga katutubong Muslim, kung masayang mukha ang inyong kasagutan, tama ang iyong kasagutan. At ang ika-5, ayaw nilang maging Kristiyano. Kung ang sagot nyo ay masayang mukha, tama ang inyong kasagutan. Ngayon naman ay dumako tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 3. Ang panuto, puna ng tamang salita ang mga puwang upang mabuo ang talata. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon sa ibaba at isulat sa sagutang papel. Para sa mga salitang pagpipilian na andiyan ang pananakop, Muslim, nabigo, Kristyanismo at puwersa. Ngayon ay ating iwasto ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Pangunahing dahilan ng para sa una, ang sagot ay pananakop ng mga Espanyol sa mga katutubong Muslim ay upang palaganapin ang Kristyanismo at matalo ang malakas na puwersa nito. Subalit, nabigo sila na masakop ang Muslim. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 4, ang panuto, sipiin ang chart at pagsunod-sunodin ang mga pangyayari ng pakikipaglaban ng Espanyol sa mga katutubong Muslim.
Isulat ang titik A hanggang E sa bawat kahon sa unahan ng bilang. Titik A sa pinakaunang pangyayari at E naman sa pinakahuli. At para sa unang bilang, nasakop ng mga Espanyol ang lamitan, kabisera ng Kudarat. Ikalawa, nakipagkasundo ang mga Espanyol kay Sultan Kudarat. Ikatlo, pinatay ni Sultan Kudarat ang sugo ng Espanyol dahil sa pamimilit na maging Kristiyano ang mga Muslim. Ikaapat, ipinasara ng mga Espanyol ang kanilang kuta sa Zamboanga. At ang ikalima, sinimulang sakupin ng mga Espanyol ang Mindanao. Ngayon ay ating iwasto ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Alin kaya sa mga sumusunod ang unang pangyayari? Ito ay ang panglima. Sinimulang sakupin ng mga Espanyol ang Mindanao. At ang ikalawang pangyayari, nasakop ng mga Espanyol ang lamitan kabisera ng Kudarat. At ang ikatlo bilang letter C ay ang ikalawa, nakipagkasundo ang mga Espanyol kay Sultan Kudarat. At ang ikaapat, letter D, pinatay ni Sultan Kudarat ang sugo ng Espanyol dahil sa pamimilit na maging Kristiyano ang mga Muslim. At ang panghuling pangyayari ay ipinasara ng mga Espanyol ang kanilang kuta sa Zamboanga. Para sa bahaging pakikipagpalihan, pagkatapos mong malaman ang mga pakikipaglaban ng mga Muslim para sa kalayaan laban sa mga Espanyol, ay linangin mo pa ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot sa mga sumusunod na gawain. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 5, ang panuto, sipiin at isulat sa loob ng kahon ang titik na magpapawasto sa isinasaad ng bawat bilang. Una, magiting ng sultang nakipaglaban sa mga Espanyol. Okay, sino kaya ang sultan na nakipaglaban sa Espanyol? Ito ay walang iba kundi si Kudarat. Number 2, banal na tigmaan ng mga Muslim upang ipagtanggol ang relihiyon at ang pamumuhay. Ano kaya ang banal na digmaan ng mga Muslim? Ito ay ang jihad. Para sa ikatlong bilang, relihiyong nais palaganapin ng mga Espanyol na naging sanhi ng pakikipaglaban ng mga Muslim. Ito ay walang iba kundi ang ang Kristyanismo. At ang ikaapat, isa sa katangian ng mga Muslim upang hindi sila masakop ng mga Espanyol. Ang sagot ay nagpakita ng pagkakaisa mga Muslim. At para sa ikaapat na bilang, sila ang mga katutubong, matatapang at may pagkakaisa na matatagpuan sa Mindanao. Sila ang mga tinaguriang Muslim. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 6, gumuhit ng isang poster tungkol sa pakikipaglaban ng mga Muslim sa mga Kastila bilang pagpapahalaga nila sa kalayaan. Gamitin ang rubrik na nasa ibaba bilang gabay sa paggawa ng poster. At narito ang rubrik sa paggawa ng poster. Meron tayong pamantayan, indikador at puntos na makukuha. So, sa pamantayan, meron tayong nilalaman, ang kaangkopang konsepto, pagkamalikhain, kabuuang presentasyon at pagkamalikhain. Ang indikador natin ay para sa nilalaman ay pakikita at naipaliliwanag ng maayos ang ugnayan ng lahat ng konsepto sa paggawa ng poster.
Para sa angkop ang konsepto, maliwanag at angkop ang mensahe sa paglalarawan ng konsepto. Para sa pagkamalikhain, orihinal ang ideya sa paggawa ng poster at ang kabuuang presentasyon, malinis at maayos ang kabuuang presentasyon. Para sa pagkamalikhain, gumamit ng tamang kombinasyon ng kulay upang maipahayag ang nilalaman ng konsepto at ng mensahe. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang, ito, ang panuto sumulat ng isang tula na binubuo ng 2 saknong tungkol sa pagpapahalaga ng Muslim sa kalayaan. Gamitin ang rubrik sa ibaba. At narito na nga ang pamantayan sa pagsulat ng tula. So makakakuha ka ng 5 puntos at ito ay napakagaling kung makahulugan at malalim ang nilalaman ng tula, gumagamit ng napakahusay at angkop na sukat ng tugma at napakaganda at napakalinis ng pagkakasulat ng tula. Ikaw naman ay makakakuha ng 4 na puntos at ito ay magaling kung makahulugan at malalim ang nilalaman ng iyong tula, may sukat at tugma, ngunit may bahagyang inconsistent at maganda at malinis ang pagkakasulat ng tula. Makakakuha ka naman ng 3 puntos kung katamtaman at bahagyang may lalim ang nilalaman ng tula at sinubukang gumawa ng tugma subalit maraming inconsistent, bahagyang maganda at malinis ang pagkakasulat ng tula. At makakakuha ka naman ng 1 hanggang 2 puntos kung nangangailangan pa ng pagsasanay. At mababaw at literal ang nilalaman ng tula, walang sukat at tugma at halos walang naisulat. Marumi at hindi maganda ang pagkakasulat ng tula. Para sa bahaging paglalapat, napag-alaman ko na ang mga Espanyol ay nabigong sakupin ang mga Muslim dahil sila ay may pagpapahalaga sa kalayaan. At bilang mag-aaral ay mapapahalagahan din natin ang kalayaan sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagpapakita ng katapangan. Para sa bahaging refleksyon, matapos mapagdaanan ng maraming pagsubok na humamon sa iyong kakayahan upang maging ganap ang pagkatuto at kabatiran tungkol sa tinalakay na aralin ngayon, ay magagawa mo nang ihayag ng buong pagmamalaki. Ang aking natutunan sa aralin ay puwang. Ang mga bagay na ayaw kong makalimutan ay puwang. Gusto mong subukan mula sa iyong natutunan ay ang puwang. At ito nagtatapos ang ating pagtalakay sa aralin tungkol sa mga katutubong Pilipinong lumaban sa mga Espanyol. Hanggang dito na lamang mga bata. Maraming salamat at paalam!